Sa linya Bibigyan na ng, natin, oo, sige, nasa ang linya na. saksing-saksi kagabi Oo. pangyayari doon sa Senado. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator Pimentel, good morning. Live po kayo sa Saksi sa Double B. Good morning, Senator. Yes, magandang umaga, Weng at Weng, at Opo. sa lahat ng saksi sa inyong programa. Kasama Salamat, po salamat. kayo doon. Senator, pakikwentuhan kami. Ano ang nangyari kahapon? Bakit tayo humantong doon sa nangyaring oath-taking ni Senate President Chis Escudero bilang presiding judge po ng impeachment trial? Kasi gusto na namin sa minority, Mhm. ako at saka si Senator Risa Ontiveros, gusto na namin mag-convene na ang impeachment court para nga makapanumpa na, para organisado na ang Senado bilang korte, impeachment court. Kasi nga, kung ihintayin pa natin yung Wednesday, last day na yan ng legislative session, merong oras na yan hanggang alas 12 na ng gabi lamang. Pwede kaming ma-technicality pag lumampas kami ng hating gabi at hindi pa natatapos ang usapin, sabihin na quiet na tayo kasi tapos na ang araw ng ating last session day. Hindi pwede stop the clock? Pwedeng stop the clock pero kailangan mag-motion ka niyan. Pwede ka ring ma-overrule. Hindi automatic 'yun eh. So sabi, masyadong alanganin yung naging plano ng Senate President. Kaya sabi ko, ipaaga na natin kahit na makaserve lang tayo ng summons. Umaandar na yung 10 days para sumagot ang Vice President. Opo. Bakit pinaghiwalay pa yung oath-taking ng Senate President at saka ninyo mga judges, mga tatayong judges sa impeachment court? Yun nga hindi ko maintindihan. Para sa kanila masyadong technical, masyado silang mahirap gisingin. Ang hirap-hirap. Kaya umabot na lang tayo sa compromise. Sabi ko na lang, sige, anyway, ihiwalay naman talaga ang oath-taking ng Senate President. Ibang sa impeachment rules, iba yung section niya, iba yung paragraph niya. Opo. Kasi pagkatapos niya manumpa, siya naman yung aming siya yung magpapasumpa sa inyo. Yes, so siya naman yung aming officer na magpapasumpa sa amin. So ganun yung step. Pwede talagang step by step pero pwede sanang minuto lamang ang pagitan dun sa dalawang hakbang na yon. Pero ang ginawa na lang, since gumabi na rin, ang motion ko kasi alas 4 pa ng hapon yun eh. Yes, opo. I think yata, anong oras na nag-oath si SP? Alas 9 na yata ng gabi. Imagine mo yun. Imagine mo yung 5 oras para lang makumbinsi sila na gumising na tayo at maging korte na tayo kahit mapadala man lamang na yung summons. Yun nga po yung pinagtataka namin. Bakit kailangang humantong sa ganong debate? Nagsayang kayo ng panahon doon, Senator eh. Yung sinasabing dapat na natutuon ang inyong oras at priorities doon sa legislative agenda. Napunta lang kayo sa debate kung magpapanumpa kayo o hindi. Di bale kasi alam mo patapos na talaga ang legislative agenda eh. So okay lang. Kaya nga. Actually tapos na. Kung wala kaming debate kagabi, wala na kaming halos ginagawa. Kaya nga. Bakit hindi pa kayo dumiretso doon sa panunumpa ninyo at nag-serve ng summon? Precisely. Tanong naman natin sila kasi yan ang stand ko eh. Ang aking stand, let us suspend our legislative business. Yung kakaunting naiwan, suspend na muna. Yes. Let us convene the impeachment court. Mag-oath ka na, SP. Mag-oath na kami. Let us call our case. Kung ano bang meron na ba tayong kaso, i-call na natin. And then, magbigay na ng instruction, pagpadala na ng summons. And then we suspend session of the court. Sandali, Senator. Ano po yung nagpa-convince kay Senator Chis na manumpa? Sige, manumpa na ako? Kasi nga, hindi nila mapagbigyan yung lahat ng aking hinihiling. So nag-compromise na lang doon. So anyway, step by step naman yung aking in-enumerate ko naman. So sabi niya, hanggang dito, okay ako, yung mga kasamahan natin, ayaw pa nila na mag-oath ang mga senador. So ang compromise, imbis na sa Miyerkules hintayin, ngayon na, Tuesday, Martes namin gagawin. So kung makikita ninyo yung compromises at work, pero ang gusto kong sabihin, hindi ba dapat
automatic na nga yan. Sabi nga ni Risa, hindi na nga ito dapat binomotion at dinadebatihan at binoboto. Automatic na nga dapat ito eh. Sabi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Yes. Forthwith. Okay. Nasettle na ho ba yung forthwith? Kasi naalala ko kahapon, may binabanggit siya ni SP, Senate President Escudero, yung mga nagdaang impeachment proceedings, wala naman hong nagmadali eh. Kumbaga, natapos muna ang sesyon, nag-recess muna, tapos hindi yun nagmadali yung mga previous impeachment proceedings. Sometimes may mga sinasabi kang mga reasonable delay. Pero pag meron ka na rin panahon na alam mo ng unreasonable delay na, di ba? Kunyari, nag-file ako ng kaso sa korte. 3 taon na wala pang desisyon. Hindi ba dapat medyo galit na ako noon? Pero kunyari nag-file ako ng kaso sa korte. 3 linggo pa lang, wala pang kilos ang korte. Those are reasonable delays. Pero alam mo naman kung pumupunta ka na sa hindi na ito makatarungan na delay, di ba? And yun nangyari po sa Senate, unreasonable delay ba yon? Hindi na makatarungan yun. Imagine mo 4 months na nga. Tapos ang ginamit na excuse doon eh naka-break. Opo. Tapos nung hindi na naka-break, reset pa. Di ba nung nag-session ka na, dapat yung day 1, tinake up mo na kasi apat na buwan mo nang pinaghandaan yan eh. Reset mo pa ng 8 araw. Okay. So, anyway, sabi ko nga, water under the bridge. Correct. Ayan. So ngayon, ano po yung dapat asahan sa Senado? Kung ano na lang yung pinag-usapan ng in good faith kahapon, so ngayong hapon ay magre-report out ang Committee on Rules. Tapos siguro alas 3 yun, mga 3 between 3 to 4 yun, between 3 and 4 p.m. Tapos 4 p.m. manunumpa na ang Senator Judges. Pagkatapos back to legislative business. Sandali lang yung panunumpa na yun, Senator? Siguro mga 3 minutes. 3 minutes lang. And then mag-i-issue na kayo ng summon kay Vice President. Hindi pa. Gusto nila sa Wednesday na lahat yun eh. June 11. Okay. Yung sa Senate Committee on Rules, ano mangyayari doon, Senador, para maintindihan lang natin? Actually, ini-improve din namin yung procedure. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, tumitingin tayo sa past practice. Pero kung meron tayong nakitang past practice na may pagkukulang o hindi tayo agree, improve na natin. Sa past, refer lang sa Committee on Rules, tapos dumiretso na sila, nag-convene na sila as a court sa past. Sabi namin, kaya ka nga nagre-refer sa committee, naghihintay ka rin ng mag-report out yung committee. Kaya ang mangyayari ngayon, ang majority leader, as chairman of the Committee on Rules, meron siyang magre-report out siya doon sa referral sa committee niya noong articles of impeachment. Wala na po yung parte na wala na po yung parte na harap yung mga kongresista para ipresenta yung articles of impeachment sa session ng mga senador? Sa Wednesday. Sa Wednesday mangyayari. Itutuloy pa rin. So, hindi na namin ginalaw yung Wednesday kasi fix na yon. Ang mangyayari na lang, kita mo, kung yung debate na 5 oras kahapon, kung imagine ninyo nangyari yan nung Wednesday, doon pa lang pagdidebatihan yung 5 oras na yon, anong oras na? Alas 11 na ng gabi, hindi ba? Delikado talaga tayo, kaya mabuti na rin yung naumpisahan na natin. Paano daw po kung sabihin ng Committee on Rules na depektibo yung articles of impeachment? May poder ba yung Committee on Rules para sabihin yon or dapat yung impeachment court ang magsasabi nun? Pang-impeachment court na yan, topic na yan. Ang Committee on Rules nga, dati talaga, wala na siyang reporting out. Ini-improve lang natin ngayon kung pwede. Pero, syempre, alam naman ng Committee on Rules ang kanyang jurisdiction, hindi naman niya pwedeng
ang plenary nga ng Senado, hindi niya pwedeng i-shortcut ang impeachment na Yes. siya kikilos, committee pa. So, Correct. committee lang ng plenary. Hindi naman Yes. gagawin niya ng Committee on Rules. Yes. Sa oras na ito, Senador, wala pa ho kayong nakukuha na anumang kopya ng mga naisasakdal kay Vice President Duterte, yung mga reklamo sa kanya? Hindi, yung articles na sa amin na, yan Nandiyan yung na sa reklamo. inyo. Pero Oo. pero kung ebidensya ang tinatanong mo, Weng, Yes, wala yes. pang Wala pa. ebidensya. Wala Kasi, pa, oo. kasi dapat sa tamang proseso i-introduce. Yan naman yung pagka-judicial in nature ng impeachment proceeding, na meron kaming procedure o proseso susundin sa pag-introduce ng ebidensya. Bukas ho ba mangyayari yun? Pwedeng ganon? Oh, Wednesday. yun, hindi pa pala. Hindi pa kasi Trial yun. meron kasing karapatan na 10 days ang ang impeach of officer na sumagot naman. Ang Dapat depensa. naman dapat respetuhin 'yun. Yes. Tapos yung 5 days yung 5 days sa prosecution para sumagot dun sa answer ng impeach officer, meron siyang 5 days kung gusto niya. Hindi na pwede nang i-waive 'yun. Opo. Okay. Alright. Ako panghuli lang, Go hahabol ahead. lang tayo kasi may nag-text dito. Bilang senador, ano daw ho ang mapapala ni Juan de la Cruz sa impeachment na ito? O ito po'y magsisimula na ho bukas. Well, kailangan natin ng mga proseso na para mapabehave ang mga tao natin sa gobyerno. Hindi lang yung mga mabababa na si ombudsman ang taga-disiplina, pati yung mga matataas na naghahawak ng malalaking poder, kapangyarihan sa ating gobyerno. Ito yung proseso natin to check them. So, checking mechanism po ito. So, dapat nakatutok lahat. Tapos, pero sa huli, respetuhin ang desisyon, ang hatol ng Senado. Pwede itong maging guilty, alis ka sa posisyon mo, or not guilty, magpatuloy ka sa government service mo. Yun yun. So, pagdating sa dulo, respetuhin natin. Pero importante yung proseso Yes. para parating nag-iingat lahat ng kawani sa gobyerno, kaya kahit yung mga inalal sa matataas na posisyon, pati yung mga na-appoint sa matataas na posisyon, parati kayong conscious na merong mekanismo na mag-check sa inyo. Yun lang, yun po yung kahalagahan nito. Senator, maraming Thank salamat you. po sa oras. Maganda umaga po. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Si Senate Minority Leader, Senator Aquilino Pimentel. Pimentel, mga kapuso. Nakausap natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.